Shalom Aleichem. Shalom, Shalom. Shalom Aleichem mga kapatid. This is a Preaching in the Wilderness series and the daily readings of the gospel being read in the entire Catholic Church around the world. So, the Gospel of today is taken from Matthew chapter 22 verses 34 to 40. Glory to you, Lord. When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So yan po yung ano natin, yung Gospel of today. So, na binabasa sa buong daigdig. Ang background ko pala ay yan yung, kung titingnan niyo yung background ko, kung mag-focus kayo dyan, mabiliar na sa inyo siguro ito. Kung mag-focus kayo dyan ng mga, at least mga 30 seconds, i-focus niyo yung tingin niyo dyan sa apat na dot, na mga around 30 seconds then or 60 seconds, then i-blink nyo yung mata nyo na mga 3 to 4 times in the wall. Makikita nyo yung figure ni Jesus. Try nyo mga kapatid. Yan. Siguro familiar na kayo dyan. Ang image na yan is based from the Shroud of Turin na pinag-aralan ng mga siyentipiko ng napakahaba, and then lately, they concluded na itong Shroud of Turin is really the burial cloth of the Lord Jesus Christ, na kung makita natin doon sa resurrection account ay yung tela na kayong lino ay nakatiklop ng maayos sa libingan after his resurrection. So, hindi po ako pare. Like ko lang po ako Chingpat. Sorry po. Ang diocese po namin is Diocese ng Antipolo. Na ngayon ay International Shrine of the Our Lady of Peace and Good Voyage. Ang aming obispo, si Bishop Roberto Santos. Yan po. Sorry po. Chingpat. Hindi po ako pare. Like ko lang po. So yan. So kung i-try mo yan mga kapatid, i-try mo yung image sa background ko. Yan yung image based from the Shroud of Turin, na kung i-focus mo yung tingin mo dyan ng mga 30 seconds, and then i-blink mo yung mata mo sa wall, makita mo yung image ng Panginoong Jesucristo. And then ang Shroud of Turin ay sa mahabang panahon na pag-aaral ng mga siyentipiko ay na-conclude nila na talagang ito'y walang human intervention, parang katulad nung our image of the Our Lady of Guadalupe, walang nag-drawing, walang human manipulation, at napatunayan na
talagang it is divine. God ang kagagawa ng Diyos, katulad nung Our Lady of Guadalupe, kasi ganun din yung Shroud of Turin. So yung Shroud of Turin nga lately na-conclude ng mga scientifico na walang forgery na nagawa, na nangyari, walang human intervention, pero napatunayan nila na talagang it was the burial cloth of the Lord Jesus Christ. So kung titingnan natin doon sa resurrection account ng Panginoon, ay na-mention doon yung kayong lino na ibinalod sa kanya after inilagay siya sa libingan. At ang kayong lino na yun, nung mabuhay siya maguli, mga kapatid, ay nakatiklop ng mainam sa gilid ng libingan. Try nyo hanapin sa resurrection account doon sa pinaglagyan sa kanya. So, doon sa part na kung saan nabuhay na siya, mga kapatid. So, yan. So, ang ebanghelyo ngayon ay karugtong nung pagtatanong ng mga Saduseo. Kasi sabi dito, when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. So yung mga Saduseo kasi isang sekta ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. And then here comes the Pharisees, wanted to test the Lord. Sabi dito, when the Pharisees heard that he had silenced Sadducees, he gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." So yan, mga kapatid, ang pinakadakilang utos daw ay ang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. So yan yung pinakadakilang utos ng kautosan. At ang ikalawa is the love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments. So kung titingnan natin, hindi winawala ng Panginoon yung dating commandments na 10 commandments, kasi kung titingnan natin yung first part ng 10 commandments or ng Decalogue, ay makikita natin na it refers or it is for God. And then yung kasunod na part ng 10 commandments, kung titingnan natin, it is referred to sa kapwa natin, sa sa kapwa natin tao, na halimbawa, igalang mo ang iyong ama at ina, huwag kang magsaksi ng kasinungalingan, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, di ba? So those are para sa kapwa natin, at ang para naman sa Diyos ay thou shall not have other gods beside Him. And then ipangilin mo ang araw ng pamamahinga. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. So yung first part na yun is para sa Diyos, and then the second part is for our fellow human being. Sinamarize into 2 ng Panginoon, na ito yung the greatest commandment. So bakit nga ba natin, mga kapatid, ang tanong ngayon is why we need to love God? Bakit kinakailangan natin ibigin ang Diyos? Bakit kinakailangan natin ibigin ang Diyos? Kasi unang-una, 'di ba? Siya yung unang umibig sa atin. So kumbaga, ang gagawin na natin is we need to respond to God's love. Ang pag-ibig hindi naman daw matuturing na
pag-ibig kung one way lang? Di ba? One way, dapat it is two-way kahit sa mag-asawa, di ba? Hindi pwede na i-expect mo yung asawa mong lalaki, ibigin ka, yet ikaw hindi mo siya iibigin. Di ba? Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 19, sabi dito, why we need to love God? Sabi dito, bakit kailangan natin ibigin ng Diyos? We love because He first loved us. Sabi niya, umiibig tayo kasi siya yung unang umibig sa atin. Okay? Okay. So, bakit natin kinakailangan ibigin ng Diyos? Because siya yung unang umibig sa atin. Siya yung unang nagmahal sa atin. Yan. And then, pinatunayan niya yan noong He demonstrated that love to us sa pamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak na ating Panginoong Kristo. Dito sa Romans chapter 5 verse 8. Dapat memorize natin to mga kapatid. Sabi dito, but God proves, yan, sa ibang translation, but God's demonstrate. Ang sabi dito sa Romans chapter 5 verse 8, dito sa New American Bible, sa King James, but God commended, sa King James commended, sa iba, demonstrated, okay? Sabi rito, but God proved His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, yun yung prove ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa atin, ng Diyos sa atin. And then, di ba yan yung sinasabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him might not perish but will have everlasting life. Everlasting life or eternal life, pareho lang po yan. Huwag na po kayo magtalo dyan. So, yun yung pag-demonstrate ng pag-ibig ng Diyos sa atin. And then, sabi nga ng Jeremiah 31 verse 3, mga kapatid, sabi dito sa Jeremiah 31 verse 3, sa ibang translation, maganda ang pagkalagay. Sabi niya, I have loved thee with an everlasting love. Inibig kita, sabi niya. Inibig kita ng aking walang hanggang pag-ibig. So yan. And then, why we need to love God, isa pa rin sa reason is because God is love. He Himself is love. Sa 1 John chapter 4 verse 8, di ba sinasabi doon sa 1 John 4:8, sabi niya, God is love. Di ba? Basahin niyo doon sa 1 John chapter 4 verse 8. Yan. Pabilisan ng Bible scanning. Yan. Verse 7 muna, beloved, let us love one another because love is of God. Everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. In this way, the love of God was revealed to us. God sent His only Son into the world so that we might have life through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as an expiation for our sins. So, yun yung ang pag-ibig natin sa Diyos is our love to God is only our response of His love for us. Kumbaga, parang tugon lang natin yung ating pagmamahal sa Kanya is our response to His love for Him. Diba? So, siya yung unang demonstrate ng Kanyang pag-ibig sa atin. Diba? Napaka-ingrato naman natin or napaka-ungrateful naman natin kung hindi tayo magre-response doon sa kabutihang loob ng Diyos na ginawa sa atin, sa pag-ibig ng Diyos na ginawa sa atin. Diba? Napaka-ungrateful natin. Sa kapwa natin, di ba? Meron, kahit ang mga hayop, may mga instinct, di ba? Marami tayong nakikita dito sa Facebook, sa Reels sa Facebook, sa TikTok.
sa YouTube na once na ginawan ng kabutihan ng tao yung hayop, ay kahit wild animals ay nagpapakita ng gratitude. Di ba? Nakakatuwa, di ba? Pinupost yan dito sa Reels, makikita natin. Nagkakaroon ng gratitude yung hayop. Kahit wild yun, ha? Try to imagine. How much more tayo na in our inmost being ay implanted sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi we were created in God's image and likeness, di ba? Genesis chapter 1 verse 26 to 27, di ba? Let us create God. Let us create man in our own image and likeness. Ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa larawan natin. Larawan ng kabanalan, larawan ng pag-ibig. So, yun mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Kung mahalin natin siya, it is because it is just our response of His love for us. Diba? Yun mga kapatid. Yun yung example na ipinakita ko sa inyo. Kung yung wild animal, yung mga hayop na nakikita natin, pinopost dito sa Facebook, sa TikTok, or sa YouTube, makikita natin na may nagiging grateful yung wild animal kapag natutulungan sila. How much more tayo mga kapatid? Kaya nga, yung pag-ibig natin na ibinibigay sa Diyos is because He first loved us. Siya yung unang umibig sa atin. So, paano natin ipakita ngayon yung pag-ibig natin sa Kanya? Okay? Paano natin ngayon may pakita yung pag-ibig natin sa Kanya? Of course, paano natin magpakita? Yung pagsunod natin sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. Okay? Saan yun? Sabi niya, sa John chapter 15, hanapin natin mga kapatid, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking utos. Okay. If you love me, keep my commandments. So kung totoo nating iniibig ang Diyos, ay susundin natin ang Kanyang utos. Tingnan natin, hanapin ko muna. Nakalimutan ko na kung saan. Sino nakakatanda? Paki-comment. Okay. So John chapter 14 verse 15, sabi niyo, if you love me, you will keep my commandments. So isa yan sa paraan paano natin ipakita yung pag-ibig natin sa Diyos is to obey His commandments, pagsunod ng Kanyang utos. Natural, primarily itong 10 Commandments. So ang 10 Commandments is sum up or summary ng itong greatest commandments is summary ng 10 commandments. Thou shalt not have other gods beside Him. Dapat ipangilin natin ang araw ng pangilin. Huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan. And then, ano pa, mga kapatid? Di ba? Yung patungkol sa Kanya ay ginagampanan natin. Then, ang second is, love your neighbor as you love yourself. Di ba? Mayroon pa nga siyang isang pinaka-latest dyan eh. Love your neighbor as I have loved you. Yung sinabi ng Panginoon. So, doon natin may papakita
na mahal natin ang Diyos sa pagsunod sa Kanyang kautusan. Sa pagsunod sa Kanya. Yan. Meron dito sinabi na sa 1 John chapter 3 verse 18. Ito, tingnan natin mga kapatid. Tingnan pa. Sabi dito sa 1 John 3:18, sinabi rito, children, sabi na, let us love not in word or speech, but in deed and truth. So, umibig tayo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa at katotohanan. Di ba? Kaya nga, pag sinabi mong halimbawa, you love your parents, sabi niyo, Ma, I love you, Pa, I love you. Yet you are not listening to them. Hindi ka naman nakikinig sa kung ano yung ina-advise nila sa kabutihan mo. Ay hindi totoong minamahal mo yung mga magulang mo. Kasi hindi ka naman nakikinig sa kanila. Ngayon sabi dito, let us love not only in word, but in deed. The same with God. Na kung totoong iniibig natin ang Diyos, ay pinapakinggan natin siya, ginagawa natin yung kagustuhan niya, ginagawa natin yung kalooban niya. Wow. Kaya nga, may sinasabi dun sa Luke chapter 4, verse 6. Sa Luke chapter 4, basahin natin mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible niyo para makita natin. Yeah. Sa Luke chapter 4, verse 16. Hindi. Luke 6:46 pala, sorry. Sorry mga kapatid. Okay. Luke chapter 6 verse 46. Anong sabi dito? Sabi niya, why do you call me Lord, Lord, but not do what I command? So you see, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi niyo naman sinusunod yung aking mga utos. So it's nonsense to call our Lord, yet we do not obey what He is commanding us. And what that command? Yung primary niya, yung greatest commandment niya, to love Him and to love our neighbor. So, ay mapapakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kautusan. Of course, struggle to mga kapatid kasi mahirap, di ba? It seems to be mahirap, pero in our own way, kung tayo lang, talagang mahirap. Kaya nga, let us ask God, let us ask the Holy Spirit. Di ba may prayer nga sa Holy Spirit, prayer to the Holy Spirit, Holy Spirit, enkindle in me the fire of your love. Hanapin natin mga kapatid. Ano sabi doon? Kasi without God's grace, hindi natin magawa yan. Hanapin natin. In our own way lang, hirap yun mga kapatid. So, kinakailangan hingin natin ang tulong sa Panginoon. Okay? So, prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. So, pag-apuyin or pag-alabin yung pag-ibig sa ating puso. Kasi kung sa ating kaparaanan lang, ang hirap. Kaya, then it is very easy for us to love our neighbor kung unang-una is mahal natin ang Diyos. Parang katulad lang din yan yung magiging tapat ka lamang sa asawa mo kung unang-una ay magiging tapat ka sa Diyos. Gets nyo? Kaya, subukan nyo yung asawa nyo kapag magsimba kayo hindi nagko-communion.
tanungin nyo, ano bang kasalanan ang ginawa mo sa akin? So, ang pag-ibig natin sa Diyos, sa kapwa natin, is dapat nakaugat muna sa Diyos. Kasi hindi natin, paano natin totoong mamahal ang ating kapwa kung hindi muna natin unang minamahal ang Diyos, na siyang unang nagmahal sa atin. Diba? So, it is very for us to love our neighbor kung una, mahal muna natin Diyos. Yung pagmamahal natin ay, it is not because we are being forced by God, but it is our response to His love for us, yung dinemonstrate niya or pinatunayan niya yung pag-ibig sa atin nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Romans chapter 5 verse 8, di ba? But God proved His love to us, that we were yet sinners, Christ died for us. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him might not perish, but will have everlasting life. Yan. So, response lang talaga natin ang ating pag-ibig sa Panginoon is just a response to the love He has given to us. Siya yung, beri mo, Diyos, mahalin ka. Try to imagine kung ikaw ay presidente, kaibiganin ka ng presidente. Yung term na lang na kaibiganin ka, kahit hindi na yung love. Kung yung presidente ay kaibiganin ka, abay, napakadakilang bagay na yun. Much more kung mamahalin ka niya. Hindi mo ba susuklian ng pagmamahal din yung binibigay niya sa yung pagmamahal? Di ba? Dapat suklian din natin kasi ingrato natin or ungrateful natin kung hindi natin susuklian yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At mapoprove natin yan is by doing His will, by doing His command. At mag-radiate yung pagmamahal na yan natin sa kapwa natin. Kasi primarily, inuuna nating inibig ang Diyos. May sinabi dito eh. Okay. Dito sa 1 John chapter 4 verse 19 to 20, sabi dito mga kapatid, actually karugtong pa rin to kanina eh. Sa 4:19, we love because He first loved us. Yun yung sinabi na natin kanina. Yung karugtong niya, if anyone says, I love God, but hate his brother, he is a liar. For whoever does not love a brother whom he has seen cannot love God, whom he has not seen. This is the commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother. So kung yung totoo yung pag-ibig natin sa Diyos, talagang mamahal din pala natin yung ating kapwa. At yung kapwa natin, lahat, hindi lang, ang mga magulang natin, kapwa din natin. Lahat ng kapwa natin tao. Di ba na, alala niyo yung kwento doon sa Samaritan, yung Good Samaritan, di ba? Nung tinanong ang Panginoon, who is my neighbor? Kaya nga sumikat yung Samaritan. Ang ginawang example ng mga Panginoon is yung Samaritano.
ang mga Samaritano ay hindi kasundo ng mga Hudyo kasi mga impure sila, nag-asawa sila ng mga hintil, kaya nagkaroon ng mixed marriage, nagkaroon ng lahi nila na hindi naging sila ang pure ng mga Hudyo. Kaya ang ginawang example ng Panginoon, yung mga inaayawan ng mga Hudyo, ay siyang ginawa ng Panginoon na example. So yung kaaway natin, yung mga taong hindi natin kasundo, they are still our neighbor na dapat mahalin din natin, whether we like it or not. Bilang pagpapatunay na nagmamahal tayo sa Panginoon. Okay? May kasabihan na ang pagmamahal na ito, mga kapatid, ang kasabihan na we can give without loving, but we cannot love without giving. Di ba? It seems wala yan sa Bible, pero makita natin doon na walang word for word yan sa Bible. We can give without loving, but we cannot love without giving. Bakit? Wala siyang verbatim sa Bible, di ba? Wala. Pero, ang sabi doon sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya nga may sinabi din yan doon sa James Ano yun? Sabi doon sa James chapter, hanapin natin Okay. Chapter 2, verse 14. What good is it, my brothers, if someone says he has faith, but does not have works? Can that faith save him? Verse 15. Ito related to, kaya i-quote natin. If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of you says to them, go in peace, keep warm and eat well, but you do not give them the necessities of the body, what good is it? Yan. So, parang ganun din ang pag-ibig na hindi pwede na mahal mo yung tao mo, pero you are not giving him of something. Ito yung sinasabi ng Panginoon. It's about faith, but it is related also sa pag-ibig. Kasi sabi nga ng Panginoon na for God so loved the world that He gave. So, di ba? Romans 5:8, God demonstrated or proved His love by giving His Son, our Lord Jesus Christ, for the remissions and atonement of our sins. So therefore, ang pag-ibig pala na ito is action word. So hindi sinabi ito, actually itong binanggit ko na ito, it's about faith. Sabi dito, so also faith of itself is, if it does not have works, is dead. Okay. So the same way. So yung pag-ibig na walang gawa, kalakip na gawa, is patay din. Ang pag-ibig na walang na hindi totoo ay walang kalakip na gawa. Kaya hindi pwede sasabihin natin, I love you, sa magulang natin. Di ba? Kaya nga sinasabi, may sinasabi na action speaks louder than words. Yan, mga kapatid. So, sabi pa rito, ang pag-ibig, wala nang higit pa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, hindi man natin mapapantayan yung kanyang pag-ibig sa atin, yet at least we are striving na masuklian natin yung kanyang pagmamahal sa atin. Sabi dito sa John chapter 15 verse 13, sabi niya, No one has greater love than this, sabi niya, to lay down one's life for one's friend. Sabi niya, di ba? Walang mahigit na pag-ibig dito na ang kanyang buhay ay ialay niya para sa kanyang kaibigan. So,
Yun yung Romans 5:8, John 3:16. God demonstrated His love for us by giving His only Son. Sa atin, ano yung hinihingi ng Panginoon in response, in return? Sundin natin yung Kanyang kautusan. Ibigin natin siya. Ibigin natin siya. Paano natin mapakita? Sundin ang Kanyang kautusan. Of course, ipangilin natin ang araw ng pangilin. Nagsisimba tayo. And then, hindi natin ginagamit ang pangalan ng Panginoon nang walang kabuluhan. Yung parang kahit yung mga anak nyo or yung mga anak nyo na yung parang yung parang hindi na slip of the tongue kundi talagang parang ginagawa natin parang common expression na lang, oh my God, oh my God, oh my God, ang ginagawa natin ganun. OMG, oh my gosh. Kahit gagawin mo yung ganun, still. Ganun yung niya. Oh my gosh. Yung parang ginagawa na lang natin common expression. So, kung mahal natin ang Diyos, hindi natin ginagawa yung mga ganong mga bagay. Yeah. Then sa Romans chapter 13 verse 10, sabi niya, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Sige nga, tingnan natin Romans chapter 13 verse 10. Mga kapatid. Okay. Verse 10, love does no evil to the neighbor. Hence, love is the fulfillment of the law. Okay. So, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Minona, good morning po. Good morning, Minona. So, yan mga kapatid. Okay. At sabi pa nga dun sa 1 John 3:18, mga kapatid, balikan natin yung 1 John 3:18. Sabi is, children, let us love not in word or in speech, but in deed and truth. Kung totoong mahal natin ang Diyos, then ipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Yun nga, sinabi ko na sa inyo kanina. Nung dinemonstrate niya yung pag-ibig niya sa atin, talagang may fruit. May fruit. So, kung totoong mahal natin ng Diyos, is may fruit din dapat. May pruweba din dapat. Pero, makikita natin most of the time, di ba? Mahalata natin na mafe-fail tayo na ipakita sa Diyos yung pagmamahal. Unang-una, halimbawa, magsisimba ka, pero doon ka magsisimba sa mall. Kumbaga ang primary purpose mo is magmo-mall ka actually. Hindi, kumbaga since may simbahan doon, parang two birds in one shot. So kung ang mahal talaga natin ng Panginoon, may tinatawag tayong devotion. Pag sinabing devotion is to set apart. Talagang may inilalaan kang oras. May inilalaan kang panahon. So, ang pag-ibig ay hindi lamang, I love you, I love you, I love you. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercies never failed me in all my life. Diba? Meron ganun yung sinasabi natin, I love you, Lord. Pero paano natin dinidemonstrate yung pag-ibig na yun? Na kung paano ang Diyos ay nag-demonstrate din yung kanyang pag-ibig para sa atin. Diba? So, then dito sa
Parang sa Bible, ang pinaka-definition ng love is makikita natin dito sa 1 Corinthians chapter 13, di ba? Pero napaka-famous nito. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, sabi niya, sa verse 4, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to the following verses, sabi dito, love is patient, love is kind, it is not jealous, love is not pompous, it is not inflated, it is not rude, it does not seek its own interest. Basahin natin sa Tagalog. Okay. So 1 Corinthians chapter 13, buksan niyo po sa Bible niyo. As always, hindi ko po ini-encourage or din-discourage ko na Bible app lang ang ginagamit natin. Dapat magbili tayo ng sarili nating aklat o Biblia para mapamiliarize natin, mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa, hindi ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-aasa, at pagtatyaga hanggang wakas. So, ganon ang pag-ibig. So, kung mahal natin ang Diyos, is yung pagmamahal na yan natin sa Diyos ay magra-radiate sa ating kapwa. Kumbaga, so parang it is not hard for us to love our neighbor kung una ay mahal natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga, kung tapat tayo sa Diyos, tapat din tayo sa ating kapwa. So, ang reason, ang motivation natin na mahalin ang ating kapwa, it is because we love God. Ganon din, kung tapat tayo sa Diyos, sigurado na magiging tapat din tayo sa ating kapwa. Yan. Kaya sa mag-asawa, kapag yung asawa mo, kung walang katapatan yan sa Diyos, you cannot trust Him fully na magiging tapat din yan sa iyo. Kaya yung barometro or yung barometer ng katapatan ng asawa mo ay dapat mababase mo yan sa katapatan niya sa Diyos. Kasi kung tapat sa Diyos, hindi yan magtataksil sa iyo, magiging tapat din yan sa iyo. Subukan niyo, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. The greatest commandment that God has given us is to love God with all our heart, with all our soul, and with all our mind, and with all our strength. So, walang all, hindi siya part lang. Hindi siya part lang. Kundi buo, mga kapatid. Buo, hindi parte lamang. And the second is to love our neighbor. So, shalom, that is by now. Maraming salamat sa mga nag-like. 460 likes, pero hindi naman siguro lahat tanood. Sa mga hindi man nag-tap ng screen, yet they are there, nakinig. At sa mga nag-tap ng screen na sumubaybay sa atin. So, shalom, that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. Amen. Now, signing off, my dear brothers and sisters.